At sabi mo rin kanina na meron kang police instinct. Na nakita mo na nagpapalit at sinita mo. Tama? Yes po, Mr. Chair. Anong karapatan mong sitahin na nagpapalit siya ng plaka? So, any motion for the release of these two personalities and be given that right to transfer to the PNP officers. Mr. Chairman. Congressman Barbers, please. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I personally believe that the motion that you are asking the members to lift the arrest of the two deponents can be taken up in the other matters before we adjourn. In the meantime, while we're still in the process of asking questions, may we continue with the interpellations to all our resource persons present, Mr. Chair. The chair would like to reconsider the advice of much wiser and much senior sa chairman. So Thank you. mamaya na po natin aksyonan Thank you, Mr. Chair. lifting Mr. Chair, of if I may the continue. the warrant of arrest for those I just don't two want persons. to miss the opportunity of asking But this question. I think With the Congressman, indulgence- you're done with your questioning. So Congressman Barbers, before I think meron pa si ikaw na muna, Congressman Thank you. Barbers. Go ahead. With the indulgence of Congressman Flores and Congressman Busit. I had my opportunity. Please do so. Go ahead. Maraming salamat. Mr. Chairman, I just find it ridiculous, or maybe, shall we say, preposterous, the statement earlier made by this resource person, yung ex-police, what's his name? Si Antonino. Si Mr. Antonino. Kasi if you will study closely yung kanyang statement kanina, parang lumalabas, ito siya parang super police eh. Diba? In his narration, he said, nandun siya sa pinsan niya, kausap niya, and then nakita niya na nagpapalit ng plaka si Mr. Michael Novesio doon sa sasakyan na Alphard. Tama ba yon na Mr. Antonino? Yes po, Mr. Chair. At sabi mo rin kanina na meron kang police instinct. Na nakita mo na nagpapalit at sinita mo. Tama? Yes po, Mr. Chair. Anong karapatan mong sitahin na nagpapalit siya ng plaka? Malay mo kung nililinis yung plaka o hindi kaya ay inaayos lang. Meron ka bang pulis ka ba? Yes po, Mr. Chair. Yung time po ako, naka-assign po ako sa DSOU po ng SP Nung po. time na sinita mo siya, pulis ka? Yes po, Mr. Chair. Pulis ka pa nun? Yes po. Hindi ka pa dismissed? Hindi pa po. Okay, so nung nakita mong pinapalitan niya yung plaka, naisip mo kaagad na merong something, ganon. Yes po, Mr. Chair. Okay, I also recall earlier that Mr. Antonino was a respondent to a criminal case kasi sabi niya serious illegal detention, di ba? Yes At po. saka ano isa robbery. So, may I ask the NAPOLCOM, has the case of Mr. Antonino been decided already by the NAPOLCOM? Thank you, Your Honor. Based on our records, the case of Mr. Antonino is not been submitted to the NAPOLCOM. It may be at the level of the PNP, Your Honor. So it's still with the PNP. Still at the PNP, Your Honor. Okay. So ngayon, anong status ng kaso mo sa PNP? Mr. Chair, dismiss na po ako nung January 5 po. So na-dismiss Meron na po kung special order po. Then po, And what is that special order? na naka-indicate po doon na dismiss na po ako ng January 5. January 5 this year, 2020. Yes po, Your Honor. So it was already dismissed. And NAPOLCOM has no records of that dismissal yet at the moment. Not at the moment, Your Honor. The PNP has a power to
conduct a summary proceeding, Your Honor. The Chief PNP, the Regional Director can conduct dismissal and can so order the dismissal of the without passing through NAPOLCOM. we give them the opportunity to discipline their own ranks, but even when this discipline has not been conducted, only then that we will come in. There is also a situation whereby they could appeal to the Regional Appellate Board or to the National Appellate Board. If That has not been done yet, Your Honor. if the penalty is dismissal from service, can the regional director and the district director implement the penalty to the subject PNP personnel? Yes, Your Honor. In case of dismissal, that should be executory at once, Your Honor. Okay, thank you for that information, Attorney Bernardo. So, January 5, 2024, dismiss ka na. May order na dismiss ka. Yes po, Mr. Chair. Anong petsa mo na sita sila, Michael? Nung bagong assign po ako sa DSOU, magkakatanda ko po na month po ng August 2023 po. Okay. So, August 2023, January 5 na dismiss ka. Yes po, Mr. Chair. Nakita mo nagpapalit siya ng plaka. Anong pumasok sa isip mo nung nakita mo nagpapalit siya ng plaka? Meron po silang pumasok po sa unang isip ko bilang isang pulis, bilang isang dating pulis po noong time na naka-assign po ako sa DSOU. Para po sa akin meron po silang kakaibang ginagawa po dun sa sa harapan po ng kanilang sasakyan. Antindi naman ng police instinct ko. Halimbawa, nakita mo ako sa kanto, nagpapalit ako ng plaka. Anong iisipin mo sa akin? Kagaya ba ng iniisip mo sa kanila? Depende po, Mr. Chair. Ano, sige. Para ikaw nagsabi depende. Ano yung pagiging depende? Nung time po kasi na yun Mr. Chair, nakita ko po sila Michael, sa kanyang driver niya. Nakahinto lang po sila doon sa somewhere po doon sa may Asiana po. Nung akin po Nandun ka? opo. Hindi po si Rainier po, yung isa kasama po ni Michael, yung hindi ko po kilala yung driver po nung time na yun po. Ngayon po, nung napadaan po ako, napauwi na po ako, nakita ko po sila doon nga po sa malapit po doon sa may Solimer, sa may Asiana. Nakita ko po na meron lang po sila doon sa may harapan na ginagawa, may kinakabit po. Then akin pong sinita lang. Yung Sinita bang po. nasa gilid ng kalsada, highway, o tagong lugar, o saan nila pinapalitan yung plaka? Nasa kalye po mismo po, Mr. Chair. Oh, hindi ba dapat mag-isip ka na bago mo sila akusahan na may ginagawang kalokohan, bakit nila gagawin sa harapan ng maraming tao o sa daanan na maraming dumadaan? Mr. Chair po, maayos naman po yung approach ko kay Michael noong time po na yun. At sabi ko po na, boss, kamusta po yung diyan? Ano po ang nangyayari? Ba't may ganyan po na nagpapalit po sila ng plaka? Maayos naman po yung approach ko po sa kanya. Oh, tapos, Then nung tinanong ko po nung papalapit na po ako kay Michael, ang sabi niya, narinig ko po sa kanya na patay, yari na. okay, Michael, sinabi mo yon, patay na, yari na. Bakit mo naman nasabi yon? Yes po, Your Honor. Kilala mo ba si Mr. Antonino? Hindi po, Your Honor. Naka-uniforme ba siya nung lumapit sa'yo? Civilian lang po, Your Honor. So bakit mo nasabing patay na, yari na? Kasi po yung plaka po namin na sasakyan, paiba-iba po, Your Honor. Oh, so nakita niya na iba-iba yung plaka. Yun po yung hiningi po niya kasi sa amin, Your Honor, yung ORCR po. Oh. Doon mo sinabi patay na, yari na. Yes po, Your Honor, kasi iba po yung plaka po namin nung gabi na po yun, Your Honor, nung nasita niya po kami. Mr. Chairman, ako lang, I just find it preposterous to listen to the narration of this Mr. Antonino. Parang ang lakas ng pang-amoy niya na merong something illegal na nangyayari. Di ba? I don't know, Mr. Chairman, but anong role mo dito sa itong isyung ito, sa usaping ito? Bali po, Mr. Chair, ako po yung nag-invite po sa kanila doon sa opisina po ng DSOU para makuha po sila ng statement po. I-invite mo sila
po. Nakita mo nagpapalit ng plaka, hindi nag-match yung ORCR doon sa plaka. Yes po, Mr. Chair. Hindi ba dapat tumawag ka ng highway patrol? Noong time po na yun, Mr. Chair, wala po akong nakita nga, kasi gabi po yun, Mr. Chair. Anong yung oras? mga pagitan po ng mga alas 9 po. Alas 9 ng gabi. Opo, Mr. Chair. Umiikot ka sa lugar. Hindi po, napadaan lang po ako, Mr. Chair. Ika nga, umo-orbit ka, ganon. Hindi po, Mr. Chair, hindi po. So hindi. Hindi Hindi ka po. umo-orbit. Hindi po, Mr. Chair. Napansin mo lang na naglalakad ka, nakasakay ka sa auto, Nakasakay po ako sa sakyan, Mr. Chair. Yun. That's the point, Mr. Chair, that the story seems to be a flimsy story and does not convince the members of this committee na I suspect that merong alam ito eh. Alam niya na from the beginning and he's probably tracking the vehicle driven by Michael or the other driver. Kasi biglang coincidence na nagkita kayo. Pinasyalan mo lang yung pinsan mo. Yes po, Mr. Chair. Opo. Ayun, Mr. Chair, siguro tingnan natin. He can also be a welcome addition to the House of Representatives Hotel if he wish to stay in this hotel, Mr. Chair. So, I just wanted to put on record that the narration of this gentleman is not believable, so to Yeah. say. I think Sergeant Antonino is under arrest. Naka-ano ka ngayon? Naka-detain ka, di ba? No po, Mr. Hindi ka na naka-detain. Opo, hindi po. Okay, sige. Alright. Sige, so a while ago, Pero yung, di ba, dismiss siya, pero yung criminal case mo, may criminal case ka ba? Pending? Yes po, Mr. Chair. Opo. Tuloy po. Tuloy. sorry, active, ano ka ngayon? Active PNP, Dismiss na po ako. dismiss ka na ngayon. Opo. Hindi ka na nag-appeal. Okay. Hindi ka na po nag-appeal. Bali po, galing po ako ng nagpunta po ako ng dilos po ng NCRPO. Bali po nanghingi po ako ng resolution na ang sabi po sa akin doon sa dilos po, wala pa po daw po yung resolution ko. Kaya hindi po ako makapag-appeal po sa ating RAB ng NAPOLCOM. Okay, is that it? Ano? Congressman Barbers, are you... Yes, sir, Done Mr. with it? Chairman. Yeah. That's Okay, so Congressman Paduano, wala ka na. No? Si Congressman... Chairman, yes, oo. sino bang pangalan nung pinsan mo? Pangalan ng pinsan mo? Security, babae, lalaki? Lalaki po, Mr. Lalaki. Chair. Apo. And until now, naka-duty siya doon sa building na yon. Yes po, Mr. Chair. Ano yan, agency siya? Under agency po siya ng SOSYA. Agency po. Kasi, Chairman, siguro, kasi ang duda ni Chairman Barbers, ako ganun din eh. Tingin ko doon, naka-surveillance na yon. Kaya, nakatutok doon sa sasakyan ng Mr. Mr. Lin, which is being escorted by Michael. Mr. Chairman, in the next hearing, we'll invite, sino pangalan nun? Jason Camo po. We'll invite Jason Camp. I think that's your cousin, di ba? Yes po, Mr. Chair. Oh, yung cousin niya. Alam mo ba ang address? Yes po, Mr. O Chair. pakibigay na lang kay Comsec para maimbitahan next hearing. Yes po, opo, Mr. Chair. Okay, sige. Okay.